Mga kababayan, isipin niyo ito, paano kung sa susunod na mga taon, hindi na kailangang bumalik pa ng malayo ang mga barko ng Pilipinas para lang magpagawa, mag-refuel, o magpa-maintenance? Paano kung mismong sa harapan ng West Philippine Sea, meron ng sariling malaking support hub ang Pilipinas? At mas nakakagulat dito, ang tutulak sa proyektong ito ay mismong United States. Dahil ayon sa mga lumabas na ulat, gustong pondohan ng Amerika ang pagtatayo ng Philippine Coast Guard Maintenance Facility at Repair Fuel Depot sa Palawan. At para sa marami, hindi ito simpleng construction project lang. Para sa iba, isa itong malaking strategic move na maaaring magbago sa galaw ng seguridad sa West Philippine Sea. Kaya ang tanong, simpleng infrastructure project lang ba ito, o isa na namang malaking hakbang sa lumalalim na alyansa ng Pilipinas at Amerika? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa nakaraang mga taon, napapansin natin na mas umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Halos buwan-buwan may balita tungkol sa mga tensyon, harassment incidents, shadowing ng mga barko, at minsan pa nga ay mga banggaan sa karagatan. At sa lahat ng lugar sa Pilipinas, isa sa pinakamahalagang lokasyon dito ay walang iba kundi ang Palawan. Dagdag pa rito mga kababayan, kung mapapansin natin, hindi rin ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng atensyon ang Palawan pagdating sa usaping pambansang seguridad. Sa mga nakaraang taon, dito rin naging aktibo ang iba't ibang maritime at surveillance operations dahil sa lokasyon nito. Kapag may mga barkong nagpapatrolya papunta sa West Philippine Sea, isa ang Palawan sa mga natural na support point na madaling gamitin. Kaya para sa mga defense analysts, hindi lang basta isla ang tinitingnan nila rito. Ang tinitingnan nila ay strategic position. Parang sa chess, may mga pyesa na sobrang importante dahil sa pwesto nila sa board. Hindi man sila ang pinakamalakas na pyesa, pero kapag kontrolado mo ang tamang posisyon, malaki ang epekto nito sa buong laro. At para sa marami, ganyan ang tingin sa Palawan sa mas malaking larawan ng seguridad sa rehiyon. Bakit Palawan? Simple lang. Kapag tiningnan mo ang mapa, ang Palawan ang isa sa pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang lugar sa Spratly Islands at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Parang ito ang front door ng Pilipinas papunta sa mga lugar na madalas pagdausan ng maritime operations. Dito dumadaan ang maraming barko, surveillance mission, at support activities. Kaya kung may gustong magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa rehiyong ito, isa sa unang titingnan ay Palawan. Ayon sa mga dokumentong inilabas sa ulat, plano ng US na pondohan ang isang Intermediate Logistics Maintenance Center sa Bulaluyan Port sa Palawan. Kasabay nito ay ang pag-upgrade ng fuel depot sa Antonio Bautista Air Base. Ngayon baka may magsabi, maintenance center lang naman yan. Ano bang espesyal dyan? Pero dito nagiging interesting ang usapan. Kasi sa military at maritime operations, hindi lang puro barko at armas ang mahalaga. Minsan mas mahalaga pa ang logistics. Isipin mo na lang parang kotse. Kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, kahit gaano kalakas ang makina mo, kapag wala kang gasolina, walang repair shop, at walang pyesa, hanggang garahe ka lang. Ganyan din sa barko. Sa ngayon, may limitasyon ang kakayahan ng Philippine Coast Guard pagdating sa maintenance sa Palawan. Kapag may kailangang kumpunihin o ayusin, minsan kailangan pang bumiyahe ng mas malayo. Ibig sabihin dagdag oras, dagdag gastos, dagdag pagkaantala, at sa sitwasyon sa West Philippine Sea, mahalaga ang bawat oras. Kung may maintenance facility na malapit sa operational area, mas mabilis makakabalik ang mga barko sa kanilang misyon. Mas kaunting oras sa pag-aayos, mas maraming oras sa pagpapatrolya, at mas tuloy-tuloy ang operasyon. Isa pa sa mahalagang bahagi ng proyekto ay ang fuel depot. Hindi rin biro ang epekto nito. Kapag may mas maayos na fuel storage at supply capability, mas nagiging flexible ang operasyon ng mga barko at eroplano. Hindi na kailangang umasa sa malalayong supply chain. Mas mabilis ang deployment, mas mabilis ang response, mas matibay ang sustainment capability. At kung sakaling magkaroon ng emergency, kalamidad, o humanitarian mission, malaking bagay din ito. Hindi lang naman para sa military use ang mga ganitong pasilidad. Pwede rin itong gamitin para sa disaster response.
Tandaan natin, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo. Kapag may malakas na sakuna sa mga isla, mahalaga ang mabilis na galaw ng mga barko at eroplano. Kaya may mga nagsasabing dual-purpose capability rin ang maaaring maging gamit nito. Pero syempre, hindi mawawala ang mas malaking tanong. Ano ang tunay na ibig sabihin nito sa mas malaking larawan? Dito pumapasok ang usapin ng US-Philippines Defense Cooperation. Sa mga nakaraang taon, mas dumami ang mga military exercises ng dalawang bansa. Mas dumami ang joint patrols. Mas dumami ang infrastructure projects. At mas lumawak ang mga lugar na ginagamit sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngayon, mahalagang linawin ang isang bagay. Kapag may US-funded project, hindi agad ibig sabihin na magiging permanenteng base ito ng Amerika. Madalas may lumalabas agad na haka-haka. Naku, babalik na ba ang dating US bases? Pero ayon sa umiiral na mga kasunduan, nananatiling pagmamay-ari ng Pilipinas ang mga pasilidad. Ang pinapayagan ay access at paggamit sa mga napagkasunduang lugar para sa mga aktibidad ng kooperasyon. Pero kahit sabihin pa nating hindi ito base militar ng Amerika, hindi may kakaila na may strategic value ito. At malamang, mapapansin din ito ng ibang bansa, lalo na ng China. Hindi na rin lihim na ilang taon nang tumitindi ang tensyon sa South China Sea. At anumang malalaking development sa Palawan ay siguradong mababantayan ng iba't ibang panig. May mga eksperto ring naniniwala na ang mga ganitong proyekto ay bahagi ng mas malawak na regional security network ng Amerika sa Indo-Pacific. Hindi lang Pilipinas ang kasama rito. Kasama rin ang Japan, Australia, South Korea, at iba pang partner countries. Ang layunin umano ay magkaroon ng mas matatag na koordinasyon at mas mabilis na response capability sa rehiyon. Pero para sa ordinaryong Pilipino, ang pinakamahalagang tanong marahil ay ito. Ano ang pakinabang natin dito? Una, mas lalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard. Pangalawa, posibleng magkaroon ng dagdag trabaho at economic activity sa lokal na lugar. Pangatlo, mas mapapalakas ang kakayahan ng bansa sa maritime security. At pang-apat, maaaring mas mapabilis ang response sa mga sakuna at emergency situations. Pero syempre, may kaakibat ding mga tanong. Paano ang long-term impact nito? Hanggang saan ang magiging papel ng Amerika? Ano ang magiging reaksyon ng ibang bansa? At ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng rehiyon? Sa ngayon, marami pa ring detalye ang hinihintay. Pero isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nagbabago ang strategic landscape sa paligid ng Pilipinas. At habang tumitindi ang mga hamon sa West Philippine Sea, tila mas nakikita ng iba't ibang bansa ang kahalagahan ng Palawan bilang isang pangunahing lokasyon. Kaya mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Magandang hakbang ba ito para sa seguridad ng Pilipinas? O may mga bagay pa tayong dapat pag-isipang mabuti? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa baba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense, West Philippine Sea developments, at military modernization, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa susunod nating video.